Sir, buhay ang anak nyo. Pakibigyan niyo po ako ng anumang gamit niya para matuntun siya ng aso ko. Ipinatong ni Juanito de la Cruz ang kanyang noo sa malamig na marmol ng puntod habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa abong bato. 2 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang kanyang mundo, ngunit ang sakit ay kasing tindi pa rin ng unang araw. Bigla siyang nakaramdam ng mahinang tapik sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang lalaki, mga 12 taong gulang, na may suot na kupas na sombrero at simpleng damit. Sa tabi nito, isang puting aso na may katamtamang laki ang kumakawag ang buntot at tumitingin sa kanya ng may katalinuhan. Kayo po ang tatay ni Susana, di ba? Tanong ng bata sa matatag na boses. Napatalon si Juanito. Paano nalaman ng batang ito ang pangalan ng kanyang anak? Sir, buhay ang anak nyo. Pakibigyan niyo po ako ng anumang gamit niya para matuntun siya ng aso ko, deretsahang sabi ng bata, sabay turo sa aso. Nababaliw ka na ba, bata? Mabilis na tumayo si Juanito, nakaramdam ng halo-halong galit at desperasyon. Dito inilibing ang anak ko 2 taon na ang nakalipas. Paano mo nagagawang pumunta rito at sabihin yan? At mahilig po siyang mag-drawing ng mga paru-paro, di ba? Hirit ng bata. At mayroon siyang manika na ang pangalan ay Sinta, na dala-dala niya kahit saan. Natigilan si Juanito. Musika. Ang mga detalyeng ito ay wala kahit saang balita o opisyal na dokumento. Sino ka? Bulong niya. Ang pangalan ko po ay Lucas. Ito naman po si Puti, sabi niya habang hinahaplos ang aso. Kami po, naghahanap kami ng mga tao. Mga tao? Ulit ni Juanito. Lito pa rin. Mga taong nawawala. Napakatalas ng pang-amoy ni Puti. Sinanay siya ni Mang Ricardo, isang dating pulis. Musika. Nakatira siya sa amin, sa aming barangay. Tiningnan ni Juanito ang bata nang may pag-aalinlangan at isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman, pag-asa, ngunit agad niya itong iwinaksi. Hindi niya kayang maniwala muli. Hindi nawawala ang anak ko. Namatay siya sa isang aksidente. Mismo kong nakita nang dalhin ang katawan mula sa ospital. Sigurado po ba kayo? Nag-krus ang mga braso ni Lucas. Nakita niyo po ba ang mukha niya? Ako. Nag-atubili si Juanito. Ang totoo, hindi niya kayang tumingin noon. Sarado ang kabaong. Sabi nila, mas mabuti raw iyon para ang huling alaala niya sa bata ay ang magandang mukha nito. Makinig po kayo. Alam ko pong mahirap paniwalaan, pero si Puti, nasinghot niya ang puntod na ito kahapon at naging balisa siya. Ganyan lang po siya kung nakakaamoy siya ng taong humihinga pa. Mahal naming tagapakinig, kung gusto niyo ang kwentong ito, i-like niyo po at higit sa lahat, mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong ito para sa amin na nagsisimula pa lamang. Sa pagpapatuloy, naramdaman ni Juanito ang panginginig ng kanyang mga binti. Hindi ito maaaring totoo. 2 taon ng pagluluksa, sisi, at mga araw na walang saysay. Paano mo nalaman ang mga bagay na iyan tungkol kay Susana? Musika, tanong niya, pinipilit na maging matatag ang boses. Dahil nakita ko po siya, sir. Ibig ko pong sabihin, parang nakita ko po siya mga 3 buwan na ang nakakaraan. Naghahanap kami ni Puti ng pusa ni Aling Marta na tumakas nang dumaan kami sa isang bahay sa Barangay Masaya. Huminto si Puti sa harap ng gate at nagsimulang umiyak. Tumingin ako at nakita ko ang isang batang babae na may blonde na buhok na naglalaro sa bakuran. Blonde? Naramdaman ni Juanito ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Mag-isa lang siya, gumuguhit gamit ang patpat sa lupa. Nang makita niya ako, kumaway siya sa akin. Musika. Kumaway din ako pabalik, pero biglang lumabas ang isang babae mula sa bahay at mabilis siyang hinila papasok. Tumingin sa akin ang babae nang may takot sa mga mata. Sigurado ka bang siya yun? Kaya nga po kailangan ko ng gamit niya, sir. Kayang kilalanin ni Puti ang amoy ng bawat tao kahit matagal na. Kung siya ngayon, malalaman ni Puti. Hinaplos ni Juanito ang kanyang namumuting buhok. Sa edad na 42, mukhang tumanda siya ng 1 dekada mula nang mawala si Susana o mula nang akalain niyang nawala ito. Kahit pa totoo yan, anong kapalit? Musika.
Wala po, sir. Napayuko si Lucas. Nawalan din po ako. Ang ate ko, na si Gabriela. Nawala siya 4 na taon na ang nakalipas noong 15 siya. Hindi na siya nahanap kailanman. Nangako po ako na tutulong ako sa ibang pamilya na mahanap ang mga nawala sa kanila. Ang katapatan sa boses ng bata ay nagpagalaw sa damdamin ni Juanito. Tumingin siyang muli sa puntod, sa litrato ni Susana na nakangiti sa edad na 6. Paano mo na lamang pumupunta ako rito? Minsan po, tumutulong ako kay Mang Cesar sa paglilinis dito sa sementeryo. Tuwing linggo po kayo pumupunta. Mula nang magtrabaho ako rito, nag-iipon ako ng lakas ng loob na kausapin kayo. Pinagmasdan ng mabuti ni Juanito ang bata. Payat ito, may mga bakas ng mahirap na buhay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon, isang bagay na pamilyar kay Juanito. Ito rin ang determinasyong mayroon siya noong itinatayo niya ang kanyang negosyo mula sa wala. Kung bibigyan ko ang aso mo ng damit niya, anong susunod na mangyayari? Kapag kinumpirma ni Puti na amoy iyon ng anak niyo, susundan namin ang bakas kung saan man kami dalhin. Kayang sundan ni Puti ang mga lumang amoy, pero mas sariwa, mas mabuti. At kung hindi po siya yon, hihingi po ako ng tawad sa pagbibigay ng maling pag-asa at aalis na kami. Ipinikit ni Juanito ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. 2 taon sa dilim, tinatanggap ang bersyon ng pangyayari na hindi naman talaga siya lubos na nakumbinsi. Marahil oras na para hanapin ang katotohanan, musika, kahit pa mas masakit ito. Saan ka nakatira? Sa Kalye Campana po, sir. Kasama ko po ang lola ko, si Lola Gracia, at ang kaibigan niyo pong pulis, si Mang Ricardo, nakatira sa ibabang kalye. Siya po ang nagturo kay Puti na mag-track. Sabi niya, may natural na talento ang asong ito. Nagdesisyon na si Juanito, isang desisyong babago sa lahat. Sige, musika, kukunin ko ang damit niya, pero kung ito ay isang panloloko, hindi po ito laro, sir. Gusto ko lang pong tumulong. 4 na minuto ang lumipas, ipinarada ni Juanito ang kanyang itim na Mercedes sedan sa harap ng bahay kung saan siya mag-isang nakatira mula nang maghiwalay sila ng asawa. Isang bahay na naging museo ng mga alaala ni Susana. Ang kwarto ng bata ay nananatiling katulad ng iniwan nito noong umagang iyon ng malagim na linggo. Mga nakakalat na laruan, drawing na nakadikit sa dingding, kama na hindi pa nakalagay ang sapin, tila bababalik ito anumang oras para matulog. Binuksan ni Juanito ang cabinet at kinuha ang asul na damit na may dilaw na bulaklak, ang paboritong damit ni Susana. Pinipilit nito noon na isuot iyon kahit isang beses sa isang linggo. Naroon pa rin ang amoy ng sabon ng sanggol na ginagamit nito. Nang bumalik siya sa sementeryo, matiyagang naghihintay si Lucas at Puti sa ilalim ng puno. Agad na tumayo ang bata nang makita siya. Dala ko na, sabi ni Juanito habang inaabot ang damit. Maingat na kinuha ni Lucas ang damit at ipinaamoy kay Puti. Masusing na singhot ng aso ang damit, pagkatapos ay itinaas ang ulo at nagsimulang kumawag ang buntot ng may kasabikan. Nakilala niya po siya. Ngumiti. Si Lucas. Ganyan lang ang reaksyon ni Puti kapag nahanap niya ang amoy na hinahanap niya. Ngayon po pupunta tayo sa Barangay Masaya. Puti, hanapin mo. Agad na ibinaba ng aso ang nguso at nasinghot ang lupa sa paligid ng puntod. Pagkalipas ng ilang minuto, kumahol ito ng isang beses at nagsimulang maglakad patungo sa labasan ng sementeryo. Naramdaman ni Juanito ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Musika, posible, kaya nabuhay ang kanyang anak pagkatapos ng 2 taon ng paniniwalang pumanaw na ito. Sinundan nila si Puti sa mga kalye ng lungsod. Determinado ang aso, paminsan-minsang humihinto para singhutin ang mga poste at kanto, ngunit laging may tiyak na direksyon. Paano ka natutong mag-track ng mga tao? Tanong ni Juanito habang naglalakad. Noong nawala po ang ate ko, halos mabaliw po ako sa paghahanap. Nakita po ako ni Mang Ricardo na umiiyak isang araw at sabi niya may ituturo siya sa akin. May aso po siya bago si Puti, si Estrella, na eksperto sa ganoon.
Anong nangyari sa kanya? Tumanda po at pumanaw na. Pagkatapos, sinanay niya si Puti. Sabi niya, mas may talento pa ito kaysa kay Estrella. Halos 1 oras silang naglakad hanggang sa makarating sa Barangay Masaya, isang payak na pamayanan na may mga simpleng bahay at makitid na kalye. Ginabayan sila ni Puti sa ilang kanto hanggang sa huminto sa harap ng isang dilaw na bahay na may puting rehas. Dito po yun, sabi ni Lucas. Sa bahay na ito ko nakita ang bata. Tiningnan ni Juanito ang gusali. Karaniwang bahay lang ito na may maliit na hardin sa harap at mga labada na nakasampay sa bakuran. Halatang balisa si Puti, nasinghot ng maigi ang gate at mahinang kumakahol. Sigurado ka ba? Hindi po nagkakamali si Puti. Kung ganito siya umasta, ibig sabihin malakas ang amoy ng anak niyo rito. Musika. Lumapit si Juanito sa gate at sumilip sa mga rehas. Walang tao sa bakuran, pero nakita niya ang mga nakakalat na laruan, isang manika, mga krayola at notebook sa pagdodrawing. Halos tumigil ang puso niya nang makita ang isang drawing na nakadikit sa refrigerator, nakita mula sa bukas na pintuan sa likod. Isang drawing ng paru-paro. Eksaktong katulad ng mga iginuguhit ni Susana, kailangang pumasok sa loob. Sabi niya sa nanginginig na boses. Musika. Huminahon po kayo, sir. Hindi po kayo pwedeng basta pumasok. Kakatok po tayo at kakausapin ang nakatira rito. Huminga ng malalim si Juanito, sinusubukang kontrolin ang kaba. Tama si Lucas. Kailangan niyang maging mahinahon. Kumatok sila sa pintuan. Pagkalipas ng ilang minuto, isang babae na nasa 50 taong gulang ang lumitaw. Namumuti ang buhok nito na nakapusod at may suot na apron. Magandang araw po, sabi ng babae habang nakatingin sa kanila nang may pagtataka. Musika, magandang araw po ma'am. Ako po si Juanito. Ito po si Lucas. Hinahanap po namin ang anak ko na nawala 2 taon na ang nakalipas. Namutla ang babae. Pasensya na po, pero wala akong maitutulong. Kami lang po ng asawa ko ang nakatira rito. Maaari po bang pasinghutin lang namin ng kaunti ang aso namin? Ipinakita ni Lucas si Puti na balisa pa rin. Sinanay po siya para maghanap ng tao. Hindi maaari. Musika, kailangan nyo nang umalis. Sinubukang isara ng babae ang pinto, pero pinigilan ito ni Juanito. Pakiusap, kahit 1 minuto lang, kung wala talagang tao rito, aalis kami at hindi namang iistorbo. Sabi ko nang hindi, wala kayong karapatang mapunta rito. Sa sandaling iyon, mula sa loob ng bahay, may narinig na boses ng bata. Tita Esther, pwede po ba akong maglaro sa bakuran? Naramdaman ni Juanito na parang nawalan siya ng lakas. Boses iyon ni Susana. Makikilala niya ang boses na iyon kahit sa ang sulok ng mundo. Susana, sigaw niya. Susana, ito ang tatay mo. Sinubukang isara ng babae ang pinto ng malakas, pero naitulak siya ni Juanito at nakapasok sa loob. Susana, nasaan ka? Tumakbo siya sa sala, sinisilip ang bawat kwarto. Sumunod si Lucas kasama si Puti, na lalong lumakas ang kahol. Lumabas kayo sa bahay ko, tatawag ako ng pulis, sigaw ng babae. Binuksan ni Juanito ang pinto ng isa sa mga kwarto at doon ang kanyang buhay ay nagbago magpakailanman. Naroon siya, si Susana, ang kanyang anak, buhay na buhay. Nakaupo sa kama, naglalaro ng manika na hindi niya kilala. Nang makita siya, lumaki ang mga mata nito. Tay, sabi nito, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Anak ko, lumuhod si Juanito at niyakap siya ng mahigpit, umiiyak ng husto. Anak ko, buhay ka, buhay ka. Niyakap din siya ni Susana, pero napansin ni Juanito na tila lito at takot ito. Tay, musika, bakit po hindi niyo ako kinuha agad? Sabi po ni Tita Esther, hindi niyo na raw ako gusto. Naramdaman ni Juanito ang galit sa kanyang dibdib, pero pinilit niyang kumalma para kay Susana. Hindi totoo yun, anak. Araw-araw kang hinahanap ni tatay. Araw-araw, pero sabi po ni mama. Anong sabi niya? Sabi po ni mama, busy raw po kayo
At kailangang dito muna ako kay Tita Esther pansamantala. Tumingin si Juanito kay Lucas na nanonood na may luha sa mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya sa babae na nakasandal sa dingding, halatang nanginginig sa takot. Nasaan ang dati kong asawa? Hindi ko po alam. Iniwan niya lang po rito ang bata at sabi niya pansamantala lang daw, halos 2 taon na ang nakakalipas. Tumayo si Juanito habang karga pa rin si Susana. At naniwala kayo na normal lang para sa isang ina na iwan ang anak sa hindi kakilala sa loob ng 2 taon? Nagbabayad po siya ng maayos at sabi niya, may problema raw po kayo, na agresibo raw po kayo. Agresibo, muntik nang mapasigaw si Juanito. Kailanman, hindi ko binuhatan ng kamay ang anak ko o ang dati kong asawa. Nagsimulang umiyak si Susana, takot sa malalakas na boses. Ayos lang yan, anak. Inalo siya ni Juanito. Hindi galit si tatay sayo. Masayang-masaya si tatay na nahanap ka niya. Sir, lumapit si Lucas. Palagay ko po mas mabuting umalis na tayo rito at iuwi si Susana. Saka na natin ayusin ang iba. Tumango si Juanito. Ang prioridad ay mailayo ang anak doon at mapanatiling ligtas. Susana, gusto mo bang umuwi kasama si tatay? Pwede ko po bang dalhin si Sinta? Tanong niya, habang ipinapakita ang isang manika na iba sa naaalala niya. Siyempre anak, pwede mong dalhin lahat ng gusto mo. Habang kinukuha ni Susana ang kanyang mga gamit, humarap si Juanito sa babae. Anong pangalan mo? Esther. Esther Santos. Esther, aalamin ko ang buong katotohanan tungkol dito. Ikwento mo sa akin ang lahat ng alam mo. Pero ngayon, iuuwi ko muna ang anak ko. Pakiusap po, huwag niyo po akong ipakulong. Musika, tumutulong lang po ako. Sabi po ng dati niyong asawa, pansamantala lang daw, saan ko siya mahahanap? Hindi ko po alam. Ilang buwan na ang nakakalipas nang palitan niya ang numero niya. Paminsan-minsan lang siya pumupunta rito para makita ang bata. Binuhat muli ni Juanito si Susana at naglakad palabas. Kasama niya si Lucas at Puti. Salamat, sabi ni Juanito kay Lucas pagkalabas ng bahay. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko kailanman mahahanap ang anak ko. Sabi ko naman po sa inyo, tutulong ako. Sir, paano ko po kayo mababayaran? Hindi mo kailangang magbayad, alagaan niyo lang po siyang mabuti. Tumingin si Juanito sa 12 taong gulang na bata na nagpabago sa buhay niya. Isang bata na sa kabila ng murang edad at hirap ng buhay, inialay ang panahon sa pagtulong sa iba. Lucas, may matitirhan ka ba? Opo, sir. Nakatira po ako sa lola ko. Medyo maayos naman po ang kalusugan niya pero hindi na siya pwedeng magtrabaho ng mabigat. Nakaisip ng ideya si Juanito. Paano kung kayong dalawa ng lola mo ay tumira kasama namin ni Susana? Malaki ang bahay ko, maraming kwarto at kailangan ni Susana ng kaibigan pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ngumiti ng malapad si Lucas. Talaga po, sir? Seryoso po kayo? Seryoso ako. Pamilya na tayo ngayon. Pauwi sa bahay, nakatulog si Susana sa likod ng sasakyan. Tahimik na nagmamaneho si Juanito, iniisip pa rin ang lahat ng nangyari. Ang kanyang anak ay buhay pagkatapos ng 2 taon ng pagluluksa buhay at ligtas. Ngunit ngayon kailangan niyang intindihin kung ano talaga ang nangyari. Bakit ito ginawa ni Paula, ang dati niyang asawa, musika? Bakit sila nagpanggap na patay na si Susana? At higit sa lahat, sino pa ang kasabwat sa kalokohang ito? Nang makarating sila, inihiga ni Juanito si Susana sa sarili nitong kwarto. Pagod na pagod ito at lito. Kailangan nito ng oras para maiproseso ang lahat. Lucas, gusto mo bang tawagan ang lola mo para sabihin ang tungkol sa paglipat? Pwede po bang makahiram ng telepono? Inabot ni Juanito ang cellphone sa bata at pumunta sa kusina para maghanda ng makakain. Mabilis ang takbo ng kanyang isip. Musika. Marami siyang kailangang gawin. Una, kukuha siya ng abogado. Pangalawa, kukuha siya ng private investigator para malaman ang buong katotohanan. Pangatlo, hahanapin niya ang dati niyang asawa para humingi ng paliwanag, pero higit sa lahat, kailangang alagaan si Susana.
Siguradong kakailanganin nito ng psychological support pagkatapos ng pinagdaanan. Sir Juanito, pumasok si Lucas sa kusina. Gusto po kayong makausap ni Lola. Kinuha ni Juanito ang telepono. Halo, magandang gabi po. Ako po si Gracia, Lola ni Lucas. Naikwento niya po ang nangyari. Sigurado po ba kayo sa alok niyo, sir? Siguradong sigurado po, Lola Gracia. Iniligtas po ni Lucas ang buhay ko ngayon. Musika. Ito na ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko. Pero payak na tao lang po kami, sir. Baka po makaistorbo kami. Hindi po kayo istorbo. Sa totoo lang, malaking tulong po kayo sa amin. Kakailanganin ng anak ko ng pagkalinga at kailangan ko namang magtrabaho para sa pamilya. Kung ganoon po, sige po, kailan po kami pwedeng lumipat, kahit kailan niyo po gusto, kahit bukas, kung maaari. Pagkababa ng telepono, tiningnan ni Juanito si Lucas. Pumayag na ang lola mo. Salamat po, Sir Juanito. Binabago niyo po ang buhay namin. Kayo po ang bumago sa akin. Musika. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Juanito. Nakaupo siya sa silya sa tabi ng kama ni Susana. Pinagmamasdan ang paghinga nito. Parang panaginip pa rin na naroon ito. Buhay at ligtas. Kinaumagahan, nagising ang bata na parang takot. Tila iniisip kung panaginip lang ang lahat. Tay, narito ako, anak. Pwede na po ba akong tumira sa inyo? Habang buhay, anak. Hindi na tayo muling maghihiwalay. Si mama po. Nag-atubili si Juanito. Paano mo ipapaliwanag sa 8 taong gulang na bata na tinalikuran siya ng sariling ina? Si mama, may nagawa siyang hindi maganda. Pero ang mahalaga ay narito ka na sa akin. Hindi na po ba niya ako mahal? Hindi ko alam, musika anak, pero ako, mahal na mahal kita at hinding-hindi magbabago yun. Tumango si Susana at yumakap sa ama. Naramdaman ni Juanito na kailangan ng maraming trabaho para maibalik ang tiwala at seguridad ng anak. Maya-maya pa noong umagang iyon, dumating si Lucas kasama ang kanyang lola, si Lola Gracia, isang maliit at laging nakangiting 70 taong gulang na babae. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Sir Juanito. Salamat po sa pagpapatira sa amin. Ako po dapat ang magpasalamat, Lola Gracia. Sobrang lungkot po ng bahay na ito noong akala ko nawala na ang anak ko. Nagtago si Susana sa likod ng kanyang ama nang makita ang mga bisita. Susana, ito ang mga bago nating kaibigan. Ito si Lucas, ang nakahanap sa iyo. At ito naman, si Lola Gracia. Lumuhod si Lucas para kapantay ang bata. Hay Susana, naaalala mo pa ako? Umiling ito. Matagal ka naming hinanap ni Puti. Palaging umiiyak ang tatay mo dahil miss na miss ka niya. Talaga po? Musika. Tumingin siya kay Juanito. Totoo yun anak. Araw-araw umiiyak si tatay. Sorry po tay. Ayaw ko pong maging malungkot kayo. Muling naramdaman ni Juanito ang luha sa kanyang mga mata. Walang may kasalanan Susana. Hindi mo kasalanan yun. Lumapit ng dahan-dahan si Lola Gracia. Kay gandang bata. Sabi ni Lucas, mahilig ka raw mag-drawing ng paru-paro. Nahihiyang tumango si Susana. Gusto mo bang mag-drawing kasama ko? Marunong din akong mag-drawing noon. Sa unang pagkakataon mula nang mahanap siya, nakita ni Juanito ang ngiti ni Susana. Ang mga sumunod na araw ay panahon ng pag-a-adjust. Halatang na trauma si Susana, pero unti-unti siyang nagbukas sa bago niyang pamilya. Malaking tulong si Lucas dahil halos magkasing edad sila at alam nito kung paano makipag-usap sa paraang hindi kaya ng mga matatanda. Nag-set ng appointment si Juanito sa isang child psychologist at sinimulan ang investigasyon sa totoong nangyari 2 taon na ang nakakalipas. Kumuha siya ng private investigator na si Victor Santos. Si Victor ay dating pulis na bihasa sa mga missing persons cases. Sir Juanito, kailangan ko po ang lahat ng detalye noong araw na sinabing namatay ang anak nyo. Ikinwento ni Juanito ang lahat. Tumawag si Paula, balisang-balisa, sabi niya na aksidente raw si Susana at dinala sa ospital. Pagdating ko doon, nasa ICU raw siya. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang mga doktor at sinabing hindi siya nakaligtas.
Nakita niyo po ba ang katawan? Hindi. Sabi ni Paula, mas mabuti raw na ang huling alaala ko kay Susana ay ang masayang mukha niya at noong libing, sarado ang kabaong. Si Paula ang nag-ayos ng lahat. Shock ako noon, kaya hinayaan ko siya. Sigurado po ba kayo na may katawan sa loob ng kabaong? Kinilabutan si Juanito. Hindi ko naisip yon. Paano niya napeke ang sitwasyon sa ospital? Aalamin natin. Kailangan ko ang mga pangalan ng doktor at nurse na naka-duty noon. Ibinigay ni Juanito ang lahat ng impormasyon. Nangako si Victor na sisimulan agad ang trabaho. Pagkalipas ng 2 araw, tumawag si Victor. Sir Juanito, may nahanap akong interesante. Ang doktor na pumirma sa death certificate, si Dr. Sergio Naval, natanggal sa ospital 3 buwan matapos ang kaso ng anak niyo. Bakit? Mga irregularidad sa dokumento, hinala ng palsipikasyon. Nakausap mo na ba siya? Hindi pa, pero alam ko na kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Sa isang pribadong klinika sa katimugang bahagi ng Maynila. At ang isa sa mga nurse, si Lydia, nag-resign din noong panahong yun, may address na ako. Naramdaman ni Juanito na malapit na sila sa katotohanan. Kailan natin sila pwedeng kausapin? Bukas, musika, kung gusto nyo. Mahal naming tagapakinig. Kung nagugustuhan nyo ang kwentong ito, mag-iwan ng like at higit sa lahat mag-subscribe sa channel. Malaking tulong ito para sa amin. Sa pagpapatuloy, kinabukasan, pumunta sina Juanito at Victor sa bahay ni Lydia. Isang simpleng bahay ito sa labas ng lungsod. Si Lydia, isang babaeng nasa 40s, ay nagbukas ng pinto na tila matagal nang hindi nakakatulog ng maayos. Lydia ka ba? Tanong ni Victor. Oo. Ano pong kailangan nyo? Kami ay nag-iimbestiga sa mga irregularidad sa ospital, 2 taon na ang nakakalipas. Namutla ang babae. Wala akong sasabihin. Lydia, lumapit si Juanito. Ako si Juanito de la Cruz. Ikaw ang nag-alaga sa anak kong si Susana noong araw na sinabi nilang namatay siya. Hindi ko na matandaan. Pakiusap. Kinuha ni Juanito ang litrato ni Susana. Gusto lang naming malaman ang totoo. Buhay ang anak ko. Nahanap namin siya noong 1 linggo. Tumingin si Lydia sa litrato at nagsimulang manginig. Buhay siya? Oo. Pakiusap, sabihin mo ang nangyari noon. Tumingin sa paligid si Lydia na tila tinitiyak na walang nakakakita. Pasok po kayo ng mabilis. Pumasok sila sa sala. Nag-alok si Lydia ng kape at naupo. Alam kong darating ang araw na ito. Musika, sabi niya habang bumubuntong hininga. Anong nangyari, Lydia? Hinahanap ako ni Dr. Sergio noong umagang iyon. Sabi niya, bibigyan niya ako ng malaking pera kung tutulong ako sa isang special case. Special case? Sabi niya, desperado raw ang ina na itago ang anak sa agresibong dating asawa at ang tanging paraan lang ay ang magpanggap na patay na ang bata. At naniwala kayo? Opo. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato ng nasaktang babae. Sabi niya, patuloy na bubugbugin ang ina at ang bata kung walang gagawing drastiko. Musika. Anong litrato? Litrato ni Paula na may mga pasa sa mukha at braso. Naramdaman ni Juanito na nanigas ang kanyang dugo. Alam ni Paula na hinding-hindi siya mananakit ng babae o bata. Peke ang mga litratong iyon. At anong papel mo rito? Kailangan ko lang kumpirmahin ang kwento ni Dr. Sergio pagdating niyo sa ospital. Sabihin na malubha ang mga sugat ng bata at hindi ito nakaligtas. Pero wala talagang bata roon. Wala? Dinala ni Paula si Susana sa ospital pero pinalabas din sila sa likurang pinto habang papasok pa lang kayo sa harap. Pagkatapos, pineke ni Dr. Sergio ang lahat ng dokumento. Death certificate, medical report, lahat. Walang laman ang kabaong sa libing. Muntik nang masuka si Juanito sa galit 2 taon ng kanyang buhay ang nawala dahil sa planadong pagsisinungaling. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Dahil hindi ko na kayang mabuhay sa kasalanang ito. At dahil kung buhay ang bata, karapatan niyang makasama ang tunay niyang ama. Alam mo ba kung nasaan si Doktor?
Sergio, nagtatrabaho siya sa isang klinika sa Parañaque, Klinika Odrodzeni. Isinulat ni Victor ang lahat. Lydia, may lakas ka ba ng loob na ulitin ito sa isang opisyal na pahayag para sa hustisya? Opo. Lumabas sila sa bahay ni Lydia at dumiretso sa Parañaque. Determinado si Juanito na marinig ang panig ni Dr. Sergio. Ang klinika ay maliit pero maayos. Sa reception, humingi sila ng pagkakataong makausap ang doktor. May consultation po siya ngayon. May appointment po ba kayo? Urgent ito, sabi ni Victor habang ipinapakita ang kanyang badge. Tungkol ito sa isang lumang kaso. Kinabahan ang receptionist at tinawag ang doktor. Lumitaw si Dr. Sergio. Makalipas ang ilang minuto, isang lalaking nasa 50s, namumuti ang buhok at nakasalamin. Anong maitutulong ko? Kailangan nating mag-usap tungkol kay Susana de la Cruz, sabi ni Juanito. Natigilan ang doktor bago pilit na nagpakalma. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Lumapit si Victor. Nakausap na namin si Lydia. Alam na namin ang buong plano. Doktor, musika. Tumingin sa paligid si Sergio, nakitang nakikinig ang ibang pasyente. Mag-usap tayo sa loob ng opisina ko. Sumunod sila sa maliit na kwarto sa likod. Ano bang gusto nyo? Musika. Ang katotohanan, sabi ni Juanito. Bakit mo tinulungan ang dati kong asawa na magpanggap na patay na ang anak ko? Makinig po kayo, wala akong pagpipilian. Sabi niya agresibo raw po kayo, na binubugbog niyo raw siya at ang bata. Kasalanan iyon. Paano mo nalaman na totoo? May mga ebidensya siya, musika, mga litrato ng sugat. Peking litrato yun. Hindi ko kailanman binuhatan ng kamay ang pamilya ko. Napayuko ang doktor, nag-alok siya ng malaking halaga. Noong panahong iyon, gipit ako sa pera at hindi ko na naisip na i-check kung totoo ang kwento. Desperada siya at sabi niya pansamantala lang daw na pagkalipas ng ilang buwan ay palalabasin niyang buhay ang bata sa ibang probinsya. Pero 2 taon na ang nakalipas. Alam ko, pagkatapos niyang gawin yun, naglaho na siya. Pinalitan ang numero. Hindi ko na siya makontak. Saan ko siya mahahanap? Wala akong ideya. Ang huling narinig ko sa kanya, 1 taon na ang nakalipas. Sabi ng isang kakilala, nakatira raw siya sa Cebu kasama ang isang lalaki. Sinong lalaki? Hindi ko alam ang pangalan. Ang alam ko lang, mayaman ito at ayaw sa bata. Nagsimulang intindihin ni Juanito ang sitwasyon. Nakahanap si Paula ng relasyon sa isang taong hindi matanggap si Susana. Musika, imbes na mawala ang lalaki, mas pinili niyang talikuran ang sariling anak. Doktor, alam niyo ba ang ginawa niyo? Sinira niyo ang buhay ko ng 2 taon. Alam ko, at pinagsisisihan ko ito araw-araw. Kung makakatulong, pipirma ako ng confession. Isinulat ni Victor ang lahat. Habang nagsusulat ang doktor, tinawagan ni Juanito ang kanyang abogado at ikinwento ang lahat. Juanito, sa mga confession na iyan, may sapat ka ng basehan para idemanda si Paula at ang mga sangkot. Gusto ko siyang mahanap at marinig mismo sa kanya ang lahat. Kukuha ako ng investigator sa Cebu para matuntun siya. Salamat, Attorney Francisco. Balitaan niyo po ako. Ibinaba ni Juanito ang telepono at tumingin kay Victor. Nakuha na natin ang sapat na material, higit pa sa sapat. Sa testimonya ni Lydia at Dr. Sergio, mapapatunayan nating lahat ay peke. Ngayon, umuwi na tayo at asikasuhin si Susana. Unti-unti ring maayos ang lahat. Nang makarating sila, nakita ni Juanito ang isang eksenang nagpainit sa kanyang puso. Si Susana, Lucas at Lola Gracia ay nasa sala, sabay-sabay na nagdodrawing. Natutulog si Puti sa paanan ni Susana. Tay, tumakbo si Susana para yakapin siya. Tingnan niyo po ang drawing ko. Isang drawing ng kanilang bagong pamilya. Juanito, Susana, Lucas, Lola Gracia at Puti magkakahawak kamay sa harap ng bahay. Napakaganda nito, anak. Tinuruan po ako ni Lola Gracia na mag-drawing ng mga tao at ikinuwento po sa akin ni Lucas kung paano ako nahanap ni Puti. At ano pong masasabi mo sa kwentong yon? Musika. Palagay ko po napakatalino ni Puti. Kaibigan ko na po siya ngayon.
Tumingin si Juanito kay Lucas at Lola Gracia nang may pasasalamat. Sa loob ng isang linggo, naging pamilyang kailangan ni Susana ang mga ito. Lola Gracia, kamusta po ang araw nyo? Maayos naman po, Sir Juanito. Napakabait pong bata ni Susana. Marami po kaming napag-usapan. Tungkol po sa, tungkol sa buhay niya sa bahay ni Tita Esther. Musika. Mukhang hindi naman po ito masama. Sadyang natakot lang po siya sa sitwasyon. Sabi po ni Susana, laging sinasabi ni Tita Esther na babalikan daw siya ng mama niya balang araw. At gusto mo bang balikan ka ng mama mo? Napayuko si Susana. Gusto ko po, pero mas gusto ko pong kayo ang kumuha sa akin. Bakit, anak? Dahil laging ko po kayong naaalala, tay. Kahit sabi po ni mama na hindi niyo na ako mahal, alam ko pong hindi totoo yon. Muling naluha si Juanito. Paano mo nalaman? Dahil kapag ipinipikit ko po ang mga mata ko, naaalala ko po ang amoy ng pabango nyo at ang boses nyo kapag kinakantahan nyo ako bago matulog. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ng lahat, naiwan si Juanito sa terrace, iniisip ang lahat. Musika. 1 linggo lang ang nakalipas, siya ay isang taong wasak dahil sa pagluluksa. Ngayon, nabawi niya ang kanyang anak, at mayroon siyang bagong pamilyang nagmamahal sa kanya. Pero marami pang kailangang ayusin. Kailangang managot ni Paula, pati si Esther, at ang lahat ng kasangkot. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney Francisco iyon. Juanito, nahanap na namin si Paula. Nasaan siya? Musika, sa Cebu. Gaya ng sabi ng doktor, nakatira siya sa isang businessman na si Manny Reyes. May address na kami. Pupunta ako doon bukas. Juanito, baka mas mabuting mga abogado na lang ang humarap. Baka lalong gumulo kapag pumunta ka pa. Hindi, Attorney Francisco. Gusto kong marinig mula sa kanya kung bakit niya ito ginawa. Gusto kong tingnan siya sa mga mata at tanungin kung bakit niya iniwan ang anak namin. Kung ganoon, sasama ako sa iyo at kukuha rin tayo ng abogado sa Cebu. Musika, sige po. Pumasok si Juanito sa kwarto. Masarap ang tulog ni Susana, nakayakap kay Puti na tumalon sa kama. Hinalikan niya ito sa noo. Aayusin ni tatay ang lahat. Anak, hindi na tayo muling paghihiwalayin. Kinaumagahan, ipinaliwanag ni Juanito kay Susana na kailangan niyang umalis ng isang araw pero babalik agad. Susunduin niyo po ba si mama? Kakausapin ko lang siya. Musika, bakit? Gusto ko pong humingi siya ng tawad sa pagsisinungaling niya. Nagulat si Juanito sa talino ng 8 taong gulang. At kung ayaw po niyang humingi ng tawad, hindi na po siya pwedeng tumira sa atin. Sabi po ni Lola Gracia, ang pamilya ay yung mga nag-aalaga sa isa't isa. Napangiti si Juanito. Tama si Lola Gracia. Anak, musika. Si Lucas at Lola Gracia, sila ang nag-aalaga sa akin gaya ng pag-aalaga ko sa inyo. At si Puti rin. Musika. Lumipad si Juanito patungong Cebu kasama si Attorney Francisco at isang lokal na abogado na si Attorney Ricardo. Ang address ni Paula ay sa isang eksklusibong subdivision sa Cebu. May malalaking bahay at magagandang hardin. Huminto sila sa harap ng isang puting bahay na may mamahaling sasakyan sa garahe. Musika. Paano natin ito gagawin? Diretso na tayo, sabi ni Juanito. Kumatok sila. Isang kasambahay ang nagbukas. Magandang araw po. Gusto po naming makausap si Paula. Wala po si Ma'am Paula. Gabi na po siya babalik. Urgent po ito. Pwede po bang maghintay? Hindi ko po alam. Mas mabuting tumawag na lang kayo. Biglang may narinig na boses ng lalaki. Sino yan? Rosa. Isang lalaking nasa 45, matangkad at mukhang mayaman ang lumabas. Manny Reyes? Tanong ni Attorney Francisco. Oo, bakit? Mga abogado po kami. Kailangan naming makausap si Paula tungkol sa isang kaso. Anong kaso? Abandonment of a minor, sabi ni Attorney Ricardo. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Alam naming dito nakatira si Paula. Lumapit si Juanito. Ako si Juanito de la Cruz, ang dati niyang asawa at ama ni Susana. Namutla si Manny. Sabi ni Paula. Ano ang sabi niya? Hamon ni Juanito.
Sabi niya, namatay raw ang bata sa aksidente. Kasalanan niyon, buhay ang anak ko, at iniwan siya ng ina niya, 2 taon na ang nakalipas. Nasilat ng buhok si Manny. Nasaan si Paula? Nasa mall po siya ngayon. Pero makinig kayo, wala akong alam dito. Sabi niya biyuda siya, nawalan ng anak sa aksidente, at wala ka bang hinala? Umiiyak siya kapag pinag-uusapan ng bata. Mukhang totoo naman. Musika Manny, makinig ka. Lumapit si Attorney Ricardo. Alam mo bang ang pagiging kasabwat sa abandonment ay isang krimen? Wala akong alam. Sumusumpa ako. Inilabas ni Juanito ang litrato ni Susana. Hindi mo ba mamasamain kung dito na tumira ang anak ko kasama ang ina niya? Tumingin si Manny sa litrato at nagbago ang anyo nito. Makinig po kayo. Hindi ko kaya. Ibig kong sabihin, wala akong kakayahang mag-alaga ng bata. Hindi ka ba tumatanggap ng bata sa bahay mo? Hindi sa ganoon. Busy po ang buhay namin dito. Palagi kaming out of town for business. Hindi ito maganda para sa bata. Naintindihan na ni Juanito. Ayaw ni Manny sa bata at pinili ni Paula ang marangyang buhay kaysa sa anak. Saang mall siya pumunta? Sa North Mall po. Pero sasabihin ko sa kanya ang lahat pagbalik niya. Pupuntahan na namin siya roon, sabi ni Attorney. Francisco, pumunta sila sa mall. Sa tulong ng mga contact ni Attorney Ricardo, nahanap nila ang sasakyan ni Paula sa parking lot. Musika. Naghintay sila malapit doon. Pagkalipas ng 2 oras, lumitaw si Paula na maraming dalang shopping bags. Nang makita sila, nabitawan niya ang mga dala niya. Juanito, kumusta, Paula? Musika, iba na siya ngayon. Blonde na ang buhok, mamahalin ang suot at alahas. Anong ginagawa mo rito? Hinihingi ko ang paliwanag mo. Tungkol sa ano? Tungkol sa anak nating si Susana. Naaalala mo pa siya? Tumingin si Paula sa mga abogado, tapos kay Juanito. Hindi ko maintindihan. Nahanap ko na siya, Paula. Nahanap ko ang anak natin, nabuhay sa bahay ni Esther. Napasandal si Paula sa kotse, tila nanghihina. Paano? Alam na alam mo kung paano. Bakit mo ito ginawa? Bakit mo ito ginawa sa sarili mong anak? Juanito, pwede ko itong ipaliwanag. Ipaliwanag mo na. Tumingin sa paligid si Paula, nakitang may mga taong tumitingin sa kanila. Wag dito. Pumunta tayo sa mas tahimik na lugar. Pumunta sila sa isang dulo ng food court. Magsalita ka na, sabi ni Juanito. Juanito, hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin noong naghiwalay tayo. Mahirap na mag-isa lang ako, walang pera, at nag-aalaga kay Susana. Bihira ka lang pumunta para makita siya. Kasalanan iyan. Kinukuha ko siya tuwing weekend at regular ang sustento ko, pero hindi iyon sapat sa luho mo. Gusto mong mabuhay ng marangya. Gusto kong bumuo ng bagong buhay. Makahanap ng taong magmamahal sa akin. Kaya iniwan mo ang anak natin? Hindi iyon abandonment? Pansamantala ko lang siyang iniwan kay Esther. 2 taon na ang nakalipas, Paula. Babalikan ko naman siya kapag okay na ang lahat. Anong okay? Sinabi ni Manny na ayaw niya ng bata. Pinili mo ang lalaking yun kaysa sa anak natin. Hindi madali ang desisyon na yun. Siyempre, madali. Hinampas ni Juanito ang mesa. Pinili mo ang pera at kaginhawaan kaysa sa sariling anak. Hindi mo naintindihan. Desperada na ako noon. Hindi ako makahanap ng trabaho. Halos paalisin na kami sa apartment. Inalok ni Manny ang bagong buhay, musika, at ang pag-fake sa sitwasyon ni Susana ang naging bahagi niyon. Iyon lang ang naisip kong paraan. Kung naglaho lang ako kasama siya, susundan mo kami. Kailangan ko ng isang bagay na permanente. Naduduwal si Juanito sa narinig. Alam mo ba ang ginawa mo sa akin? 2 taon akong nagluluksa. Iniisip na, patay na ang anak ko. Sorry Juanito, pero noon, iyon ang akala kong pinakamabuting solusyon. Para kanino? Para sa'yo. At si Susana. Naisip mo ba siya? Oo. Kaya iniwan ko siya kay Esther. Alam kong aalagaan siya roon. Aalagaan? Tumayo si Juanito. Araw-araw kanyang hinahanap. Tinatanong niya kung bakit hindi siya kinukuha ng tatay niya.
Sinira mo ang pagkabata ng anak natin. Umiyak si Paula. Gagawan ko naman ng paraan yun, Juanito. Isusumpa ko. Iisip ako ng kwento na nahanap siyang buhay, na nawalan ng memorya kung anuman, at akala mo gagana yun. 2 taon na ang nakalipas, Paula. Nagsalita si Attorney Francisco. Paula, musika, alam mo bang marami kang krimeng nagawa? Falsification of documents, abandonment of a minor, fraud. Hindi ko naman sinadyang ganito, pero nangyari na, sabi ni Attorney Ricardo. At ngayon, kailangan mong managot. Anong gusto niyo sa akin? Huminga ng malalim si Juanito. Gusto kong sumama ka sa akin para makita ang anak natin. Gusto kong tingnan mo siya sa mga mata at humingi ng tawad. At pagkatapos, pipirma ka sa pagtalikod sa iyong parental rights. Musika. Ano? Hindi ka karapat-dapat maging ina niya. Pipirma ka sa dokumentong nagsasabing, tinalikuran mo na ang lahat ng karapatan mo bilang ina. Juanito, anak ko rin siya. Naging anak mo siya. Tinakwil mo siya, nang iwan mo siya. Hindi ko pwedeng gawin yan. Maaari mo at gagawin mo. Dahil kung hindi, idedemanda kita sa lahat ng krimeng nagawa mo. Mabubulok ka sa kulungan. Tumingin si Paula sa mga abogado. Paula, sabi ni Attorney, Ricardo, mabait pa nga si Juanito. Sa mga ebidensyang mayroon siya, tiyak na makukulong ka. Pero kung pipirma ka sa dokumentong ito, hindi ka na niya sasampahan ng kasong kriminal. Talaga? Oo, sabi ni Attorney Francisco. Pero kailangan mong bayaran ang lahat ng gastos ni Juanito sa investigasyon at mga abogado. Mga kalahating milyon na hanggang ngayon. Namutla si Paula. Wala akong ganoong pera. Musika si Manny, sabi ni Juanito. Siya ang nakinabang sa sitwasyong ito. Bumalik sila sa bahay ni Manny, na nagpanik nang malaman ang mga detalye. Paula, paano mo ako nagawang lokohin ng ganito? Manny, sorry. Desperada lang ako noon. At ngayon pati ako madadamay sa kaso nyo. Kung hindi lang kayo makikipagtulungan, sabi ni Attorney Ricardo. Kung babayaran nyo ang danyos at tatapusin ang sitwasyon, hindi na kayo madadamay. Magkano? 500K. Sige, babayaran ko. Pero pagkatapos nito, Paula, umalis ka na sa bahay ko. Ayaw ko nang makita ka. Niloko mo ako. Muntik nang maawa si Juanito kay Paula. Nawawala na ang lahat sa kanya. Anak, relasyon, marangyang buhay. Pero agad niyang naalaala si Susana na umiiyak sa bahay ni Esther. Paula, sasama ka ba? O gusto mong ako na lang ang magsabi kay Susana? Musika, sasama ako. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay punong-puno ng tensyon. Umiiyak si Paula sa buong biyahe. Walang naramdamang awa si Juanito. Nang makarating sila, gabi na. Si Susana ay nasa sala, naglalaro kasama si Lucas nang makita silang pumasok. Tay, tumakbo siya para yakapin ito. Pagkatapos ay nakita niya si Paula at natigilan siya. Ma, hi anak. Lumuhod si Paula sa harap ni Susana. Kamusta ka? Okay lang po. Bakit niyo po ako iniwan kay Tita Esther? Tumingin si Paula kay Juanito, tapos sa anak. May nagawang napakamali si Mama, Susana, at nandito ako para humingi ng tawad. Hindi niyo na po ba ako mahal? Mahal kita, anak. Mahal na mahal kita, pero si tatay ang mas makakaalaga sa'yo kaysa sa akin. Lito ang bata. Pero pwede na po tayong tumirang lahat ng sama-sama. Lumuhod si Juanito sa tabi ni Paula. Susana, si Mama ay titira sa malayo, pero dito ka lang sa akin, kay Lucas at kay Lola Gracia, habang buhay. Tumingin si Susana kay Paula. Bibisitahin niyo po ba ako? Tumingin si Paula kay Juanito, na umiling. Siguro kapag mas malaki ka na, magkikita tayong muli. Okay po, sabi ni Susana. Mukhang tinanggap nito ang sitwasyon ng may kahanga-hangang maturity. Niyakap siya ni Paula ng ilang minuto habang umiiyak. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalaro si Susana at Lucas, pinirmahan ni Juanito at Paula ang lahat ng dokumento. Opisyal na niyang tinalikuran ang lahat ng kanyang parental rights. Juanito, sabi ni Paula bago umalis, alagaan mo siyang mabuti. Lagi ko siyang inaalagaan.
Ang problema, hindi mo yun nakita kailanman. Alam ko, lahat ng ginawa ko ay mali. Musika, kung pwede ko lang ibalik ang panahon, hindi mo na magagawa. At ngayon, huli na ang lahat. Umalis na si Paula sa bahay at sa buhay ni na Juanito at Susana magpakailanman. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ng lahat, naiwan si Juanito sa teras. Lumapit si Lucas. Sir Juanito, pwede po bang magtanong? Siyempre, Lucas. Paano niyo po napatawad si Paula? Sinong nagsabing pinatawad ko na siya, pero hindi ako nagalit sa kanya sa harap ni Susana? Musika, napangiti si Juanito. Mapanuri ang bata. Lucas, may mga bagay na ginagawa para sa kapakanan ng bata. Ang pagpapakita ng galit sa ina ni Susana ay hindi makakabuti sa kanya. Naintindihan ko po. Napakabuti niyo pong ama. Natututo pa lang akong maging mabuti araw-araw. At pwede ko pa rin po ba kayong tawaging Sir Juanito? Anong masasabi mo kung tawagin mo na lang akong tatay? Ngumiti ng malapad si Lucas. Musika, tay, Juanito. Sige po, tatay. Anak niyo na po ako ngayon, Lucas. At kapatid na ni Susana. Oo, magkapatid na kayo. Niyakap siya ni Lucas. Salamat po sa pagligtas sa aming pamilya. Kayo po ang nagligtas sa akin. Sa mga sumunod na buwan, maayos na nakapag-adjust ang bagong pamilya. Nagsimula ng therapy si Susana at unti-unting nalampasan ang trauma. Si Lucas naman ay nag-aral sa mas magandang paaralan at nagsimulang mangarap na maging isang veterinaryo para makatulong sa mas maraming hayop tulad ni Puti. Si Lola Gracia naman ay naging lola na hindi kailanman naranasan ni Susana. Tinuruan niya itong magluto, nagkwento ng mga karanasan, at nagbigay ng mga payo sa buhay. Muling ngumiti si Juanito ng buong puso sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Ang kanyang negosyo ay lumago at mayroon siyang enerhiya sa trabaho dahil alam niyang may naghihintay na pagmamahal sa kanyang pag-uwi. Si Puti naman ay opisyal ng naging aso ng pamilya at patuloy na tumutulong sa paghahanap ng mga nawawalang tao kasama laging si Lucas. 1 taon ang lumipas, nagdao si Juanito ng isang handaan para ipagdiwang ang pagkasilang muli ni Susana. Inimbita niya ang lahat ng kaibigan, kapitbahay at mga taong tumulong sa kanila. Musika, si Lydia, ang nurse, ay dumalo at humingi ng tawad ng personal kay Susana. Si Dr. Sergio ay pumunta rin at naging kaisa sa paglaban sa mga palsipikasyon ng medical documents. Musika, si Esther, ang babaeng nag-alaga kay Susana, ay inimbita rin. Naging parang tita na rin siya ng bata at madalas itong bisitahin. Tay, sabi ni Susana habang nasa handaan, pwede po ba akong mag-speech? Siyempre, anak. Tumayo si Susana sa silya at humingi ng atensyon sa lahat. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng tumulong sa akin, lalo na kay Lucas at Puti na nakahanap sa akin at kay tatay na hindi sumuko at kay Lola Gracia na tinuturuan ako ng mahahalagang bagay araw-araw. Lahat ay nagpalakpakan ng may halong tuwa. At gusto ko ring sabihin na may natutunan akong mahalaga. Ang pamilya ay hindi lang yung may parehong dugo. Ang pamilya ay yung mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Naramdaman ni Juanito ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang anak ay naging isang matalino at matatag na bata sa kabila ng lahat. Nang gabi ring iyon, nagtipon ang pamilya sa sala. Musika, Lucas, sabi ni Juanito. Naaalala mo ba noong hinahanap mo ako sa sementeryo? Opo. Anong nakasiguro sa iyo na buhay si Susana? Si Puti po, tay, hindi po siya nagkakamali. Pero may nararamdaman din po ako sa puso ko na kailangan ni Susana ng tulong. At kayo po, Lola Gracia, hindi po ba kayo nagtaka noong umuwi si Lucas at sinabing titira na kayo sa malaking bahay kasama ang isang businessman? Akala ko po nananaginip lang siya, tumawa ang matanda. Pero noong nakilala ko po kayo, nakita kong mabuti ang puso nyo. At alam naman naming may espesyal na talento si Lucas sa pagtulong sa tao. Anong talento, Lola? Tanong ni Susana. Talento ng puso, anak. May mga taong ipinanganak
na may malaking puso na hindi kayang tiisin ang paghihirap ng iba. Gusto ko rin pong magkaroon ng ganoong talento, sabi ni Susana. Meron ka na niyan, anak, sabi ni Juanito. Napatawad mo ang mama mo sa kabila ng lahat. Musika, iyan ang ibig sabihin ng may malaking puso. At pwede po akong tumulong kay Lucas at Puti na humanap ng ibang tao kapag lumaki na ako. Oo naman, ang galing. Maging pamilya po tayo ng mga bayani. Lahat ay tumawa sa inosenteng hirit ni Susana. 2 taon ang lumipas, 15 na si Lucas at binigyan siya ng motor para makatulong sa paghahanap. Si Susana na 10 taong gulang na ay sumasama na rin sa ilang simpleng kaso. Nagtayo si Juanito ng isang foundation, ang Susana Foundation, para tulungan ang mga pamilyang dumadaan sa parehong sitwasyon. Marami ng pamilya ang napag-isa ng foundation. Naging sikat si Puti sa lugar at nakatanggap ng maraming parangal. Naging consultant si Lucas ng mga pulis sa mga missing persons cases. Si Lola Gracia, sa edad na 73, ay mas masigla pa kaysa dati, kinokoordina ang buhay sa foundation at inaalagaan ang mga batang pumupunta doon. Isang umaga, nakatanggap si Juanito ng tawag. Halo, Sir Juanito. Ito po si Police Captain Beata. May kaso po ako na baka interesado kayo. Sige po, makikinig ako. May 12 taong gulang na batang lalaki na nagpipilit na buhay ang kanyang 11 taong gulang na ate, Musika, kahit na dineklara na itong nawawala 1 taon na ang nakakalipas. Ang kwento niya ay parang katulad kay Lucas. Musika, napangiti si Juanito. Anong pangalan ng bata? Bartek Reyes. Dalin niyo po siya rito sa bahay. Kakausapin namin siya. Sigurado po kayo? Siguradong sigurado. Musika, laging may puwang ang pamilya namin para sa isa pang bata. Nang dumating si Bartek, agad na naramdaman ni Lucas ang koneksyon sa bata. Bartek, anong pangalan ng ate mo? Si Lucia po. Nawala siya noong pauwi siya galing sa eskwela at sigurado kang buhay siya. Opo. Nakita ko po siya sa palengke noong nakaraang linggo, pero noong lalapitan ko na po siya, hinila siya ng isang lalaki. Lumapit si Susana kay Bartek. Huwag kang mag-alala. Mahahanap ni na Lucas at Puti ang ate mo. Sila ang pinakamagaling sa buong mundo. Tumingin si Juanito sa kanyang pamilya at nakaramdam ng pasasalamat. Si Lucas ay naging isang responsable at determinadong binata. Si Susana ay lumaking matapang at matulungin. Si Lola Gracia naman, ang lola na deserve ng lahat ng bata, at si Puti, patuloy na nagliligtas ng mga pamilya. Bartek, sabi ni Juanito, dito ka muna sa amin habang hinahanap natin ang ate mo. Talaga po? Seryoso ako. Ang bahay na ito ay laging bukas para sa mga nangangailangan. At kung hindi niyo po mahanap ang ate ko, mahahanap musika natin siya, sabi ni Lucas nang may kumpiyansa. At kahit anong mangyari, may pamilya ka rito. Pero ayaw ko po ng bagong pamilya. Gusto ko po ang ate ko. At magkakaroon ka ng ate mo. Musika, sabi ni Susana. Pero magkakaroon ka rin sa amin. Ang isang tao ay pwedeng magkaroon ng maraming pamilya. Ngumiti si Bartek sa unang pagkakataon. Nang hapunan, nag-toast si Juanito para sa kanilang lumalaking pamilya, para sa pamilya. Sigaw ng lahat. Kumahol si Puti bilang pagsang-ayon. Mahal naming tagapakinig, kung gusto nyo ang kwentong ito, i-like at mag-subscribe. Malaking tulong ito para sa amin. 3 linggo ang lumipas. Nahanap ni Puti si Lucia sa isang abandonadong bahay sa labas ng lungsod. Kinukulong siya ng isang mag-asawa na pinagtatrabaho siya bilang kasambahay kapalit ng pagkain. Ang pagkikita ni Bartek at Lucia ay napaka-emosyonal. Umiyak silang magkapatid ng ilang oras habang ang buong pamilya ay umaalo sa kanila. Juanito, sabi ni Lucia nang kumalma na siya. Sabi po ni Bartek, inalagaan niyo po siya habang naghahanap. Oo naman. At aalagaan din namin kayong dalawa kung gusto niyo. Paano po? May matitirhan na kayo. Nakatira po kami sa tita namin dati pero palagi po siyang lasing at binubugbog kami.
kaya tumakas ako at sumunod si Bartek pero nagkahiwalay kami. Tumingin si Juanito kay Lola Gracia na tumango naman. Ano kayang kung dito na lang kayo sa amin? Kahit hanggang sa maayos nyo ang buhay nyo. Pero marami na po kami. Baka makaabala kami. Hindi kailanman, sabi ni Susana. Mas maraming tao, mas masaya. Musika. Tama siya, sabi ni Lucas. Dumating ako rito na mag-isa, pero ngayon may tatay ako, kapatid, lola, at aso. Pumayag sina Lucia at Bartek na manatili. Sa mga sumunod na buwan, ang bahay ni Juanito ay opisyal ng naging pansamantalang tahanan para sa mga batang gipit. Nilegalize niya ang sitwasyon at ginawang bahagi ng foundation ang pagpapatira sa mga bata. Si Lola Gracia ang tumatayong lola ng bahay. Sila Lucas at Susana naman ang tumutulong sa mga bata sa kanilang pag-aaral. Si Puti naman, tuloy lang sa paghahanap ng mga tao. Hindi kailanman inakala ni Juanito na magiging ganito ang buhay niya. Mula sa isang matagumpay pero malungkot na businessman, naging ama siya ng isang malaki at masayang pamilya. Isang hapon, habang nagbabantay, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Sir Juanito, lumingon siya at nakita ang isang dalaga na nasa 20s sa pintuan. Ako po si Gabriela Santos. Nabalitaan ko pong tumutulong kayong maghanap ng mga nawawalang tao. Pinatuloy siya ni Juanito. Parang pamilyar ang pangalan niya. Anong maitutulong ko? Lucas po ang pangalan niya. Naramdaman ni Juanito ang mabilis na tibok ng puso niya. Lumitaw si Lucas sa pintuan nang marinig ang usapan. Ate Gabriela, takbong lumapit ang magkapatid at nagyakapan habang umiiyak. Lucas, kapatid ko, hinahanap kita kahit saan. Musika, ate, alam kong buhay ka. Alam ko, masayang nanonood si Juanito. Nabubuo na ang bilog. Saan ka ba galing sa loob ng mahabang panahon? Tanong ni Lucas sa kapatid. Nakahanap ako ng trabaho sa probinsya. Doon ako tumira ng 2 taon. Nag-ipon para makabalik ng Maynila at mahanap ka. At bakit ka tumakas sa atin? Binubugbog ako ng boyfriend ng nanay natin noon. Tumakas ako para protektahan ang sarili ko pero hindi ko kailanman ginustong iwan ka. Okay na lahat ate. Magkasama na tayo. Tumingin si Gabriela sa paligid. Lucas, anong lugar ito? Ito ang bahay natin. Si Tatay Juanito ang nag-aalaga sa amin. Tatay Juanito, tumingin si Lucas kay Juanito ng may pagmamahal. Inampon niya ako noong nag-iisa ako. Binigyan niya ako ng pamilya. Mukhang nag-alala si Gabriela. Papayagan ba niya akong manatili rin dito? Gabriela, sabi ni Juanito, ang taong nagturo kay Lucas na maging ganito kabait at matulungin ay laging may lugar sa pamilya namin. Paano niyo po nalaman, Lucas? Ikinwento niya sa akin na ikaw ang nagturo sa kanya na tumulong sa kapwa, na kapag may talento ka, kailangan mo itong gamitin sa kabutihan. Ngumiti si Gabriela sa kabila ng luha. Naaalala niya pala, lahat ng itinuro mo ate ginagawa ko araw-araw. Gabriela, sabi ni Susana habang lumalapit, maging ate ko rin po kayo. Kung tatanggapin niyo po ako, siyempre tatanggapin ka namin, sigaw ng lahat ng bata. Lumapit si Lola Gracia at niyakap si Gabriela. Welcome sa pamilya anak, musika. Nang gabing iyon, tiningnan ni Juanito ang mahabang mesa na ipinagawa niya para magkasya silang lahat. 12 na silang lahat ngayon. Siya, Susana, Lucas, Gabriela, Lola Gracia, Lucia, Bartek at 5 pang bata na dumating nitong mga nakaraang buwan. Mga anak, musika, mayroon akong sasabihin. Huminto ang lahat sa pagkain. Nagdesisyon akong opisyal na ampunin kayong lahat. Magiging legal na mga anak ko kayo. Ilang segundong tumahimik ang lahat. Pagkatapos, ang mesa ay napuno ng saya at palakpakan. Talaga po tay? Musika, tanong ni Lucas. Seryoso ako. Nakausap ko na ang abogado. Pipirmahan na lang ang mga papel. Pwede po ba kaming pumili ng apelyido? Tanong ng isa sa mga bata. Musika. Pwede rin po ba akong maging Susana de la Cruz?
Tumingin si Juanito kay Susana na tuwang-tuwa. Siyempre, lahat kayo ay magiging De La Cruz. Lucas De La Cruz, sigaw ni Lucas. Gabriela De La Cruz, Lucia De La Cruz, Bartek De La Cruz. Lahat sila ay nagsisigawan ng kanilang mga bagong pangalan. Si Puti po? Tanong ni Susana. Siyempre, Puti De La Cruz din. Tumawa si Juanito. Bahagi rin siya ng pamilya. Kumahol si Puti na parang sang-ayon sa desisyon. 5 taon ang lumipas, ang Susana Foundation ay kumalat na sa 12 probinsya sa Pilipinas. Nakatanggap si Juanito ng maraming parangal dahil sa kanyang social work. Si Lucas, graduate na ng veterinary medicine, ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamagaling na trainers ng rescue dogs sa bansa. Si Susana, sa edad na 11, ay nag-aaral ng psychology at katulong na ng ama sa pagpapatakbo ng foundation. Si Gabriela ay may sariling klinika sa loob mismo ng foundation. Si Lucia naman ay isang ganap na abogado na at nananalo sa mga kaso para sa mga inabandonang bata. Si Bartek naman ay isang reporter na nagsusulat tungkol sa mga isyung panlipunan. Si Lola Gracia, sa edad na 81, ay nagpahinga na sa trabaho pero patuloy na binibisita ng mga apo na pinalaki niya. Pumanaw na si Puti noong nakaraang taon sa edad na 11, napapaligiran ng pagmamahal. Ang kanyang mga anak na sina Pag-asa, Pananampalataya at Milagro ay nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ang orihinal na bahay ay naging head office ng foundation, musika, laging puno ng mga bata, pamilya at volunteers. Isang umaga, nakatanggap si Juanito ng tawag. "Halo, Sir Juanito, ito si Paula. Naaalala mo pa ba ako?" Nag-isip si Juanito. 3 taon na silang hindi nag-uusap. "Anong kailangan mo, Paula?" "Musika. Gusto ko lang makipag-usap sa inyo ni Susana." "Pakiusap, Juanito. Alam kong hindi ako karapat-dapat pero kailangan ko ito." "Kailangan mo ang ano?" "Ang kapatawaran." Nag-atubili si Juanito. Lagi siyang tinatanong ni Susana tungkol sa kanyang ina. "Nasaan ka?" "Nasa Cebu pa rin. Pero dumaranas ako ng hirap." "Anong hirap?" "May kanser ako sa tiyan. Sabi ng mga doktor, wala na akong masyadong oras." Naramdaman ni Juanito ang halo-halong awa at galit. Musika. "Anong gusto mong mangyari?" "Gusto kong humingi ng tawad kay Susana at sayo. Gusto kong makipag-ayos bago ako mawala." "Paula, baka lalong malito si Susana. Pakiusap, Juanito. Ito na ang huling hiling ko." Naisip ni Juanito si Susana na sa kabila ng lahat ay laging nagtatanong kung maayos lang ang ina nito. "Kakausapin ko siya. Kung gusto niya kitang makita, pwedeng pumunta ka rito." "Salamat, Juanito." Nang gabing iyon, kinausap ni Juanito si Susana tungkol kay Paula. "May sakit po siya?" tanong ng bata na may pag-aalala. "Oo, malubha raw at gusto kanyang makita para humingi ng tawad." Nag-isip si Susana. "Tay, sabi po ni Lola Gracia, kailangan nating magpatawad para hindi tayo mabigatan sa puso natin." "Totoo yun. Gusto ko pong makita si Mama, pero dapat po sa tabi ko lang kayo. Lagi akong nasa tabi mo, anak." Nang sumunod na linggo, dumating si Paula. Halos hindi na siya makilala ni Juanito. Musika. Sobrang payat na niya, namumuti na ang buhok at payak lang ang suot. "Hi Juanito, hi Paula, pasok ka." Nakaupo si Susana sa sala, kinakabahan. Nang makita niya ang ina, tumakbo siya para yakapin ito. "Ma, anak ko," naiyak si Paula. "Musika, ang laki-laki mo na. Sobrang payat niyo na po, ma. Kumakain po ba kayo ng maayos?" Ang pagka-inosente ni Susana ay nagpaantig kay Juanito. Nag-usap sila ng ilang oras. Maraming beses humingi ng tawad si Paula at sinabing naiintindihan na niya kung gaano siya nagkamali. "Susana, mapapatawad mo ba ako sa pag-iwan sa'yo?" "Pinapatawad ko na po kayo, ma. Pero pangako niyo pong hindi niyo na uulitin." "Pangako, anak, pero baka kailangan na ring umalis ni Mama balang araw." "Saan po?" Sumingit si Juanito. "Susana, may sakit si Mama. Maaari siyang pumunta sa langit balang araw." Naintindihan agad ito ni Susana.
Napuno ng luha ang mga mata niya. Pupunta na po si Mama kay Lolo? Siguro, anak. Kung ganoon po, gusto ko pong dito na lang si Mama sa atin hanggang sa umalis siya. Aalagaan po natin siyang mabuti. Tumingin si Juanito kay Paula na iyak ng iyak. Paula, gusto mo bang dito muna manatili? May kwarto kami rito. Gagawin niyo po yun para sa akin. Pagkatapos ng lahat, gusto ni Susana na manatili ka at hindi ko iyon ipagkakait sa kanya. Salamat, Juanito. Salamat. Musika. Ang huling 3 buwan ni Paula ay naging pinakamahalaga sa buhay ni Susana. Sa wakas, nakilala niya ang kanyang tunay na ina nang walang kasinungalingan. Nakabawi rin si Paula sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ibang mga bata sa foundation kapag kaya niya. Nagkukwento siya, tumutulong sa assignments, at nagbabahagi ng karanasan. Nag-usap din sila ni Lucas tungkol sa kapatawaran. Tinanggap siya ni Lola Gracia na parang sariling anak. Nang pumanaw si Paula, napapaligiran siya ng pagmamahal. Hawak ni Susana ang kanyang kamay. Ma, mahal kita. Mahal din kita, anak. Lagi kitang minahal, kaya sobrang sakit noong nasaktan kita. Hindi na po masakit, ma, dahil naging maayos naman po ang lahat. Musika. Nabawi ko si tatay. Nagkaroon ako ng malaking pamilya. At nabawi ko rin kayo. Napakatalino mong bata, Susana. Tinuruan po ako ni Lola Gracia na ang mga tao ay nagkakamali dahil nasasaktan sila sa loob nila at kailangan po silang tulungan na huwag nang masaktan. Napakatalino ng lola mo. Ma, musika, kapag nakarating na po kayo sa langit, pakisabi po kay Lolo na yakap ko po siya ng mahigpit. Siyempre, anak, ipinikit ni Paula ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon habang hawak ang kamay ng anak na dati niyang iniwan at muling nabawi. Ang libing ay simple pero puno ng pagmamahal. Naroon ang buong pamilya at ang mga batang natulungan ni Paula sa kanyang huling mga buwan. Ang mama ko po ay nagkamali sa maraming bagay, pero sa isang bagay, tama siya, sabi ni Susana sa kanyang speech. Binigyan niya ako ng buhay, at ang buhay na iyon ang nagdala sa akin kay tatay, sa pamilya ko at sa inyong lahat. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng nangyari. Pagkatapos ng libing, bumalik sa normal ang buhay sa bahay ng mga De La Cruz, pero may ibang klasing katahimikan na tila lahat ng sugat ay tuluyan ng naghilom. Si Juanito, sa edad na 44, ay puno ng pasasalamat. Mula sa isang malungkot na tao, naging ama siya ng maraming bata. Si Lucas, bago mag-labindin, ay nag-aral ng veterinary medicine na may espesyalisasyon sa training ng mga rescue animals. Si Susana naman ay psychology ang kinuha para sumunod sa yapak ng kapatid. Si Gabriela ay may sariling klinika na, si Lucia ay abogado na, at si Bartek ay journalist. Si Lola Gracia ay nagsusulat na ng kanyang libro. Isang hapon, habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro, may bumisita sa kanila. Musika, Sir Juanito. Isang pamilyar na boses. Si Esther yun, ang nag-alaga kay Susana. Esther, anong sorpresa ito? May dala po ako sa inyo, sabi niya habang hawak ang isang kahon. Mga gamit ni Susana na naiwan sa bahay ko. Mga drawing, damit, manika, tinawag ni Juanito si Susana. Tita Esther, ang tagal na po. Hi anak, may dinala akong mga alaala para sa'yo. Binuksan ni Susana ang kahon at nakita ang mga drawing niya noong 6 na taon pa lang siya. Tay, tingnan niyo po, ipinakita niya ang drawing. Ganito ko po i-drawing ang pamilya natin noong nasa bahay pa ako ni Tita Esther. Musika. Tiningnan ni Juanito ang drawing. Isang malaking lalaking nakasuot sa tabi ng maliit na batang babae. Sa ibaba, may nakasulat na, "Ako at si tatay. Lagi mo pala akong idinudrawing kahit noong akala mo hindi na kita kukuha. Lagi tay, dahil sa puso ko, alam kong mahal niyo ako." Niyakap ni Juanito ang anak. Esther, salamat sa pag-aalaga sa kanya ng mabuti. Salamat din po sa pagpatawad sa akin at sa pagpayag na maging bahagi ng buhay niyo. Bahagi ka na ng pamilya namin, Tita Esther.
Nang gabing iyon, nag-anunsyo si Juanito. Makinig ang lahat, may magandang balita ako. Ano yun, Tay? Musika, tanong ni Lucas. Ang Susana Foundation ay iimbitahan para mag-expand sa iba pang mga probinsya. Mas marami pa tayong matutulungan. Ang galing, sigaw ni Lucia. At higit pa riyan, tuloy ni Juanito. Oras na para kayo na ang humawak ng responsibilidad. Si Lucas ang magko-coordinate sa training ng mga hayop. Si Gabriela sa Psychological Department. Si Lucia sa Legal Department. Ako po, Tay? Tanong ni Susana. Ikaw ang magiging Director for Children's Relations natin. Wala nang mas makakaintindi sa kanila kaysa sayo. Si Lola Gracia po? Tanong ni Bartek. Si Lola ang ating Director General for Wisdom. Napangiti si Juanito dahil kung wala ito, wala ang lahat. Nagpahid ng mata si Lola Gracia. Kayo ang pinakamagandang pamilya na pwedeng magkaroon ng isang matandang tulad ko. At kami rin po ang pinakamagandang pamilya para sa amin, sabi ni Susana na ikinatawa ng lahat. 5 taon pa ang lumipas, musika. Ang Susana Foundation ay kilala na sa buong Pilipinas. Nakatanggap si Juanito ng mga parangal sa bansa at sa ibang bansa. Si Lucas ay kilala na rin bilang isa sa mga pinakamahusay na trainers sa bansa. Si Susana naman ay kasama na ng ama sa pagpapatakbo ng foundation. Isang hapon, habang nasa terrace, tinanong ni Susana ang ama. Tay, may pinagsisihan po ba kayo? Nag-isip si Juanito. Wala, Susana, kahit ang mga malulungkot na sandali, dahil doon ko natutunang pahalagahan ang mga masasayang sandali. Kahit po ba yung panahon na malungkot kayo noong akala nyo wala na ako. Doon ko kasi nalaman kung gaano ka kahalaga sa akin. At sa tingin niyo po ba pinagsisihan ni Mama ang pag-iwan sa akin? Palagay ko naman. Sa huling mga buwan niya rito, nakita kong naintindihan na niya ang pagkakamali niya. Musika, Tay. Minsan naiisip ko siya, pero hindi na ako galit. Dahil kung hindi niya yun ginawa, baka hindi natin nahanap si Lucas. At kung wala si Lucas, hindi natin mahahanap ang ibang mga bata. At si Lola Gracia, baka wala siyang pamilya ngayon. At si Puti, baka hindi siya naging sikat. Napangiti si Juanito sa talino ng anak. So, sa tingin mo, lahat ay may dahilan? Opo. Sabi po ni Lola Gracia, ginagawa ng Diyos na mabuti ang mga masasamang bagay kapag may tiwala tayo. At may tiwala ka ba? Opo. Tiwala sa pamilya natin, sa trabaho natin, at tiwala na marami pa tayong matutulungan. Niyakap ni Juanito si Susana. Musika. May tiwala rin ako sa iyo, sa pamilya natin, sa hinaharap. Salamat, anak. Para saan po? Dahil hindi ka sumuko sa akin. Salamat dahil ginawa mo akong mas mabuting tao. Nang gabing iyon, nag-usap sina Juanito, Lucas at Susana sa terrace. Tay, sabi ni Lucas, minsan hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat. Bakit? Dahil noong bata ako, akala ko mamamatay akong mag-isa at malungkot. Musika. Ngayon, may pamilya ako at trabahong mahal ko. Ako naman, sabi ni Susana, minsan nananaginip pa rin ako na nasa bahay ako ni Tita Esther naghihintay. Pagkatapos, nagigising ako at nakikita kong kasama ko kayo, musika, at natutuwa na naman ako. Alam niyo ba kung anong pinaka-amazing dito? Tanong ni Juanito. Ano po? Na ang kwento natin ay patuloy pang isinusulat. Sa loob ng 10 taon, mas marami pa tayong matutulungan. Magiging mga ganap na matatanda na kayo. Baka may sarili na kayong mga anak. Si Lola Gracia? Tanong ni Susana. Si Lola, nandito pa rin. Binibigyan tayo ng payo gaya ng dati. Tay, sabi ni Lucas. Sabi ni Ate Gabriela noong maliit pa kami, kapag may talento ka, gamitin mo para tumulong sa iba. Ngayon naintindihan ko na ang talento ko ay hindi lang paghahanap ng mga nawawalang tao, kundi ang paghahanap sa inyo para mabuo ang pamilya natin. Ano pong talento ko? Tanong ni Susana. Ang talento mo ay ang magbigay ng kapayapaan sa mga taong naghihirap. Kaya lahat ng pumupunta rito, mabilis silang nakakaramdam na nasa bahay sila at ang talento ni tatay. Nag-isip si Lucas.
Ang talento ni tatay ay ang gawing pagmamahal ang sakit. Kinuha niya ang sakit ng pagkawala mo at ginawa itong pagmamahal para sa daan-daang mga bata na luha si Juanito. Salamat anak, iyan ang pinakamagandang papuri na natanggap ko. Tay, sabi ni Susana, gumawa kaya tayo ng tradisyon? Tuwing anibersaryo, noong araw na nahanap ako ni Lucas, magtitipon tayo rito sa terrace at magpapasalamat sa lahat ng mabubuting nangyari. Magandang ideya yan. Tatawagin nating Day of Gratitude of the De La Cruz Family, mungkahi ni Lucas. Nanatili silang tahimik habang nakatingin sa mga bituin. Tay, sabi ni Lucas, sa tingin niyo po ba sa langit, nagkita na si Puti at si Mama, napangiti si Juanito, palagay ko naman, at binabantayan nila tayo. At yung kapatid ko po na si Gabriela, nandoon din po ba? Anong Gabriela? Tanong ni Susana. Hindi niyo pala alam ang kwento. May kapatid akong babae noon na namatay noong 6 months old pa lang siya. Kaya noong ipanganak ang ate ko, ipinangalan din sa kanya ang Gabriela. Napakagandang kwento, sabi ni Juanito. Tay, sabi ni Susana, minsan namimiss ko po si Mama. Hindi yung mama na nang-iwan sa akin, kundi yung mama na nag-alaga sa mga bata rito sa huling mga buwan niya. Normal lang yan, Susana. Ibig sabihin, mabuti ang puso mo. Miss niyo rin po ba siya? Miss ko ang taong naging siya bago siya pumanaw, ang taong nagsisi at sumubok na itama ang lahat. Lucas, tanong ni Susana, namimiss mo ba ang buhay mo bago mo kami nakilala? Nag-isip si Lucas. Namimiss ko lang yung pag-asa ko noon na mahanap ang ate ko pero hindi ko namimiss ang mag-isa. Binigyan niyo ako ng pamilya na higit pa sa pinangarap ko. Tumingin si Juanito sa kanyang mga anak. Alam niyo ba kung bakit ako proud na proud sa inyo? Dahil naging mga mapagmahal kayong tao sa kabila ng lahat. Ipinapakita niya ng lakas ng loob niyo. Natutunan po namin yan sa inyo, Tay. At kay Lola Gracia. Hindi, mga anak, nasa loob niyo na yan. Tinulungan ko lang itong lumabas. Nang gabing iyon, bago matulog si Juanito, tiningnan niya ang mga anak niya. Si Susana, tulog na nakayakap sa tuta ni Puti. Si Lucas, nag-aaral pa rin para sa convention. Si Lola Gracia, tulog ng may ngiti. Binuksan ni Juanito ang drawer ng kanyang bedside table. Nandoon ang unang litrato ng kanilang pamilya noong araw na mahanap si Susana. Ngayon, 10 taon na ang nakalipas. Hindi na sila lito. Sila ay tunay na pamilya. Bago matulog, nagdasal siya. Salamat sa pangalawang pagkakataon na maging ama. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pamilya ay pinipili nating mahalin. At salamat sa pagpapakita na ang pinakamalaking trahedya ay pwedeng maging pinakamalaking biyaya. Kinaumagahan, nagising siya sa tunog ng tawanan sa kusina. Surprise, Tay! Sigaw ng lahat. Ano ito? Naghanda kami ng espesyal na almusal para sa unang Day of Gratitude natin. Pero bukas pa, yun. Hindi na po kami makapaghintay, sabi ni Susana habang tumatawa. Tumingin si Juanito sa masaganang mesa. Mga anak, kung uulitin ko man ang buhay ko, uulitin ko ito ng eksakto dahil bawat sakit ay nagdala sa akin dito sa pinakamasayang lugar sa mundo. May sorpresa pa po kami, Tay, sabi ni Lucas. Isang kanta na isinulat ni Susana. Nahihiyang nagsimulang kumanta si Susana tungkol ito sa isang tatay na nawalan ng anak, sa isang batang tumulong at sa isang pamilyang binuo ng pagmamahal. Pagkatapos ng kanta, lahat ay umiiyak sa tuwa. Napakaganda, Susana. Iyan na ang official song ng ating pamilya. Official na po tayong pamilya. May bahay, tradisyon, musika at mga himala. At aso, sigaw ng isang bata. At mga aso, tumawa si Juanito. Ngayon, sabihin sa amin, ano ang masasabi mo sa kwento ni na Juanito, Lucas at Susana? Naniniwala ka ba na ang pagmamahal ay kayang magbuklod ng pamilya? Mag-iwan ng komento. Ang iyong opinyon ay mahalaga sa amin. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang madamdaming kwento.